So ito, mga kababayan, yung ating sunod. Speaking of Robin, 'di ba? Mga kababayan, dito tayo ngayon. Ako po, ito mga kababayan. Nako, parang pakiramdam ko parang magkabistuhan yata ito ngayon mga kababayan, itong sagutan ni Robin Padilla, no, ni Senator Robin Padilla at ni Mayor Ulaso, si Mayor Ulaso ba ng Zamboanga City na dating Congressman Ulaso. Mga kababayan, si Congressman Ulaso po, siya po yung nagsulong ng batas ng firing squad sa mga mapapatunayan, no, na mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Kung napatunayan at nakasuhang guilty sa plunder ay gagawin daw ay firing squad. So ngayon mga kababayan, ito po si Robin Padilla at si Mayor Ulaso ng Zamboanga City na dating congressman ay nagsagutan patungkol dito sa isang pondo daw na hinahanap ni Robin. Pondo daw na para sa mga badyaw. Naku po mga kababayan, pondo na para sa mga badyaw hinanap ni Senator Robin Padilla. Mga kababayan, ako saan kaya ito napunta? Oo, anong pondo kaya ito? So ito po mga kababayan, ay pakita ko sa inyo post po yan ni Robin Padilla. Kitang-kita nyo Robin Padilla, may check badge. At saka, alam nyo po mga kababayan, kalat na po yan ngayon sa social media. So ito po, babasahin ko lang Si Robin Padilla po ay naglabas po ng galit. No? Galit po siya, napapamura siya. Bakit? Ito po, iba talaga ang politika sa bansang ito. Ito po ay post ni Robin Padilla sa kanyang Facebook. Nagpalit ng mayor sa isang kilalang syudad na kinampanya ko pa at nanalo. Kita ninyo? Yung mayor na kinampanya daw niya, no, sa isang kilalang syudad, kinampanya na at nanalo daw. Ito si Mayor Ulaso. Di natin sure kung si Mayor Ulaso ito kasi si Mayor Ulaso po ang sumagot. Sa paniniwala ko na mas magkakaroon ng resulta, ang proyekto ko para sa mga badyaw kaysa sa dating mayor, mas lalo palang lalabo at sinagot pa ang staff ko na wala silang alam Kaya nga kaming bumabiyahe ng personal at nagtatanong po bilang supporter po ninyo. Mapapamura ka na lang sa hinayupak na sistema ng politika ng Pilipinas, tol. Mapapaaway ka o sising matching ka na lang, tol. Ayan ang post niya sa kanyang Facebook. Ayan, O sino kaya ito, tol? Sino kaya ito, mga tol, yung pinatamaan ni Senator Robin, tol? Na iba talaga ang politika sa bansang ito. Nagpalit ng mayor, tol, sa isang kilalang syudad na kinampanya ko ba't nanalo? Nanalo daw, siya daw nagkumpanya Sige nga, Robin, tumakbo ka nga, mananalo ka pa ulit. Paniniwala ko na mas magkaroon ng resulta ang proyekto ko para sa mga badyaw kaysa sa dating mayor, mas lalo palang lalabo at sinagot pang staff ko na wala silang alam. Kaya nga kami bumiyahe ng personal at nagtanong po bilang supporter po ninyo. Mapapamura ka na lang sa inayupak na sistema ng politika sa Pilipinas, tol. Mapapaaway ka o sising matching ka na lang, tol. Yan ang sabi ni Robin. Ngayon mga kababayan, bukod dyan sa sinabi ni Robin, sumagot yung isang mayor, si Mayor Ulaso. Sumagot si Mayor Ulaso, tol. Nako po. Diyos ko, mga kababayan, mga tol. Ito po sumagot si Mayor Ulaso, tol. Ito. Bukod dito, mga kababayan, bukod dito sa post ni Robin Padilla, sumagot si Mayor Ulaso. Si Kemir Ulaso, sumagot sa Facebook niya. Post din siya, tol. Sabi niya, sa mahal naming senador. Kasi ang nilalaban ni Robin dito, mga kababayan, ay meron daw siyang proyekto, pondo. Pinunduhan daw niya ito mga badyaw. Sa totoo lang mga kababayan, ang mga badyaw, may matitino, may mga barumbadong badyaw. Mga badyaw, tol. Sumagot naman ito, tol, itong si Kemir Ulaso, tol. Sabi niya, sa mahal naming senador, saan kailan nyo po inilaan ang programa at pondo nyo po? Kasi sa ngayon, sir, wala namang nakalaan sa local government na aming lungsod po. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches.
Gracias, Señor and Señoras, hermano, hermana. Di ba? Kasi Espanyol to eh. So, sa mahal naming senador, saan at kailan nyo po inilaan ang programa at pondo nyo? Kasi po, sa ngayon, sir, wala namang nakalaan sa local government sa aming lungsod po. Naku po, mga kababayan. Wala naman palang nakalaan. Saan po nyo dinala, Senator Robin? Sino po yung may natiran mo na pondo? Kasi pagkakasabi ni Mayor, wala naman daw pondo. Ano naman nang ibibigay nga naman ni Mayor kung wala naman talaga pondo? Di ba? Yabang-yabang ka dyan, mapapamura ka daw. Sabi naman ni Mayor, ano po at saan nyo po dinala po yung pondo, sir? Kasi wala namang nakalaan sa local government sa aming lungsod po. Andito po ako bilang kinatawan ng Zamboanga City. Kung gusto ko lang pong magkaliwanagan po tayo, sir, senator. Kasi po wala naman po sa office ng pagtanungan and even your arrival to Zamboanga City. Di po kami na-inform. Oo nga naman. Di ba? Oh, ang tanong kasi dyan, saan ba? Ano po ba yan para sa mga badyaw? Kasi alam ko napakarami pong badyaw dyan sa may Ipil, Zamboanga, Sibugay, sa may Syukon, Shari. Actually, I will tell you frankly mga kababayan, no? Malapit po ako sa lugar na yan, yung Zamboanga Peninsula, kasi umiikot-ikot din po ako dyan. Nandyan po ang mga lahi ko nang galing sa Zamboanga Peninsula. Alam ko po yan, Zamboanga City, Salog, Syukon, di ba? Ipil, tawag dito, Pagadian, di ba? Gudud, di ba? Sa mga taga Zamboanga Peninsula dyan, Zamboanga del Norte, may love shoutout sa inyong lahat. Kaya napatanong itong si Mayor Olaso, mga kababayan, kung saan daw po inilaan or nakalaan kasi sa local government nila sa lungsod. Wala naman po. Andito po ako bilang kinatawan ng Zamboanga City. Gusto ko lang po magkaliwanagan po tayo, Sir Senator. Kasi po wala naman po sa office na pagtanungan and even your arrival to Zamboanga City. Di po kami na-inform. Alam nyo naman kahit dati pa pumunta kayo dito sa SBG. At Kuya Ipe, hindi ko po kayo pinabayaan hanggang di pa lumipad ang eroplano nyo. Andoon lang po ako naka-andulay at nag-aantay bago po kayo umalis. Na iniwanan naman po kayo ng ibang grupo. Na naalala mo pa ba, sir? Di ka makatulog. Si Kuya Ipe, ako ang naghanap ng oxygen para sa kanya. At saka hindi po ako politikero, may prinsipyo ako sa buhay, sir. Mandaragat po ako, wala po akong ama at yuhin na nasa politika, hindi po kami ganun, sir. Paumanhin kung di po ako sumagot kasi nais ko lang maliwanagan ang iyong hinanakit kung anong syudad at LGU po yon. Kasi when your team contacted our city tourism, we serve you po. Kaya nagkakataka or nakakapagtaka kung ano yung ibig nyong sabihin. Please call me anytime to clarify things. Nandito lang ako, nakaantay at rumispito po sa inyo. Maraming salamat po, mahal naming senator. Kita ninyo. Alam mo, sa totoo lang, Senator Robin, ganito yan itabi mo po yung pagiging artista mo sa pagiging politician mo. Kasi ganito yan alam nyo, ang problema, ako, I will tell you frankly, no? Hindi na tayo mga bata dito di ba? Hindi na tayo kailangan ng civil. Mga matatanda na tayo. At take note, iba ang pagiging artista, iba ang pagiging, iba yung showbiz, iba ang politics. So kung may problema, Senator Robin, no? Tama naman ang sabi ni Mayor Olaso. I-message mo siya. Tawagan mo siya. Mag-usap kayo in proper forum. Totoo yan. Huwag mong idaan sa Facebook post. Alam mo, Senator Robin, walang problemang nasusolusyonan. Di ba? Kapag idaan mo sa Facebook post, Senator Robin, hindi ka na artista. Senador ka na. Huwag mong idaan sa Facebook post. Hindi po mariresolba ang problema kapag ganyan. Kapag ganyan, Senator Robin, hindi po madadaan ang problema sa ganyan. Hindi po mariresolbahan. Ang problema sa ganyan kung ipupus idaan mo sa Facebook. Di ba?
Ayan, kami ang nagtatanda, ikaw bata pa, Kent. Di ba? Sa totoo lang, hindi po mariresolba yan. Kung meron mang hindi pagkaunawaan ninyo ni Mayor Olaso, actually hindi ako against kay Robin, hindi ako against kay Mayor Olaso kasi pareho kaming nagmahal sa City of Sudden Death and Armalite at sa Lupang Pangako. Diyan man kami talaga nanggagaling, except with Robin. No, kami ni Mayor Olaso, taga diyan talaga kami sa lugar na yan, City of Sudden Death and Armalite and the Land of Promise, no? Kaya at totoo lang, huwag kayong maganyan. Alam naman namin na pareho kayong supporter ni Sara, pareho kayong mga DDS. Huwag ganyan, yeah? Bilang advice lang, no, huwag niyo pong idaan, yeah? Huwag niyong idaan sa post, hindi maganda yan. Oo, hindi nakakaresolba ng problema yan. Hindi nakakatulong yan sa problema. Kung meron man, 'di ba? Oo, iba ang responsibilidad pag politiko ka na, Robin. Di mo ba alam 'yon? May kaunting private ka na naman, paminsan-minsan, wag lantaran. Actually, Sir Kendry, tama naman 'yan. Iba, tama 'yan. No, para sa akin, Senator Robin, wag mo idaan sa Facebook post. Oo. Kung meron ka mang hindi nagustuhan sa pagtrato sa'yo, di ba? Or di kaya di mo nagustuhan yung pag-care sa'yo or hindi ka kinare, hindi ka initsapwera ka, sinalbahi ka. Hindi naman siguro ganun lahat ng tugon. Di ba? Hindi ganun eh. Alam mo, kung meron kayong hindi pagka or misinformation, di ba, ni Mayor Olaso, pag-usapan nyo yan. Actually, hindi ko naman sinasabi na yung mga politician na DDS ay mga walang prinsipyo, mga walang kwenta. Lahat naman tayong Pilipino, lahat naman tayong tao, may kasalanan, may pagkakamali. Hindi naman tayo perfecto. Pero, hindi, actually, Senator Robin, kung meron kang pundong nakalaan para sa mga kababayan at kapatid nating Badyaw, no, ilapit mo, i-introduce mo ng ayos. 'Di ba? Kasi nangyari na kasi yan, Senator Robin, eh. Nangyari na yan doon kay Bongo noon. Ang sabi, meron daw malasakit na pondo para sa mga tao doon sa Mindanao. Tapos ending, ang nagbigay PCSO, hindi naman pala kay Bongo, pero ang napasalamatan si Bongo. 'Di ba? May ganyan eh. 'Di ba? Kaya sa totoo lang, mga kababayan, ako advice ko lang, no, bilang isang Pilipino. Kasi sa totoo lang, kung ipagpatuloy nyo at palakihin nyo yung misinformation ninyong dalawa, yung hindi nyo pagkakaintindihan ni Mayor Olaso at ikaw, tapos pag naging sigalot yan, nagiging gulo yan, nagiging away yan, lalaki yan, magiging gulo, magiging away. Alam nyo, hindi naman kayo ang maapektuhan eh. Yung mga consequences nyo dyan eh. 'Di ba? Kung palalakihin nyo yan, hindi nyo pag-usapan in a proper way, hindi naman siguro po pwede na si Mayor Olaso ang luluhod sa'yo. Hindi naman siguro po pwede na si Mayor Olaso ang pupunta pa sa opisina mo. Kasi unat sa kung alam mong hindi ka tinatrato ng ayos, tawagan mo si Mayor na hindi kayo tinatrato yung staff mo. Di ba? Tawagan mo si Mayor, o Mayor, ano tong tao mo? Tinanong ng staff ko, parang binarubal yung staff ko, hindi naman sinagot ng ayos. Si Mayor dapat, di ba? Ang tawagan mo, hindi yung ganyan. Sabi ng staff mo, malay natin yung staff mo, tinamad lang. Pumunta doon, hindi. Minsan pa naman, yung ibang staff, lalong-lalo Mindanao, malayo yan eh. 'Di ba? Pumunta lang doon tapos pagod sa biyahe, pagod ganyan-ganyan, ang layo-layo ng biyahe from Manila to Mindanao, 'di ba? Tapos pagdating doon, nagtanong tapos wala nang ibang mga kusikusikot pag sinabi, wala namang ganyan, wala namang ganun. Sabay uwi agad. Tapos ang report sa iyo ganyan. Edi sana kung ganun man ang trato ng staff mo doon sa staff ni Olaso, tawagan mo agad si Olaso. Nandiyan naman number. Imposible naman na hindi mo na contact si Olaso. Politician ka. Di ba? Di ba? Constituent Kent. Di ba? Di ba? Kawawa yung mga naano ninyo dyan. Yung mga tao ninyo dyan. Kasi alam nyo, huwag yung palakihin yan. Idaan nyo in proper way. Idaan nyo in proper forum. Mag-usap kayo ng ayos. Di ba? Mag-usap kayo ng ayos. Kasi alam nyo, kung mag-away kayo dalawa, wala namang problema sa inyo kaya tumatanggap kayo ng sahod eh.
Tumatanggap kayo ng sahod, ang lalaki ng sahod ninyo. Magkano sahod ng senador, magkano sahod ng mayor. Alam nyo, ang maapektuhan dyan yung taong bayan. Yung tao nyo, mga constituent ninyo dyan, yung mga nasasakupan ninyo. Instead na mapakinabangan ng Badyaw, makakancel na. O baka sa sobrang galit mo, i-cancel mo. Ito yung pondo para sa Badyaw, cancel ko to, ilipat ko na lang sa ibang proyekto. Kawawa naman yung mga Badyaw na nalaanan ng pondo na sana. Di ba? Kasi pagkakaalam ko dito sa comment ni Mayor Olaso, wala daw naman pondo at hindi niya alam kung saan nilaan. Kasi sa local government ng kanilang or sa LGU ng kanyang lungsod, wala naman. Kaya meron lang kayo mga miscommunication, misinformation. Kaya 'di ba, pag-usapan niyo 'yan. Ako ayaw ko ng ganyan kasi ako part din po ako ng Zamboanga. No, ako po ay magulang ko taga diyan. Kaya sana naman, wag naman ganun. Pag-usapan niyo 'yan. Kasi ako sa totoo lang wala man kung pakialam kung magrambulan kayo dalawa, magpatayan kayo, magsaksakan kayo. Wala. Ako mas may care ako doon sa mga constituent, doon sa mga tao. Wala akong pakialam sa inyong dalawa kahit magsaksakan kayo. Ang care ko lang dito ay yung tao. Kasi kung lalala yung away ninyo, maputol yung budget, maputol yung pondo na ilaan dapat sa Badyaw, wala na matatanggap yung Badyaw. Badyaw, patuloy araw-araw na lang magbitbit ng PVC, araw-araw na lang kakain ng pantunog sa tsinelas, so tot, gaganan. Hindi naman po siguro maganda yung ganyan, Senator Robin, no? At Mayor Olaso, pag-usapan nyo yan. Kasi kahit magrambulan kayo dyan, magpatayan kayo dyan, magmurahan kayo sa social media, sagutan kayo sa post ninyo, pahabaan kayo ng litanya dyan sa post ninyo, hindi naman kayo na problema, hindi naman kayo nagugutom. Kasi mga sahod kayo. Ang problema dyan, yung mga constituent ang maaapektuhan. Totoo yan mga kababayan. Paki-comment, tama ba ako? Mali ba ako? Totoo yan. Ako alam ko na hindi naman ako DDS. Diba? Ang sa akin lang kasi, alam ko naman na ayaw ko sa mga DDS politician. Pero kung usaping para sa bayan, 'di ba? Kung usaping para sa tao, doon ako sa tao kakampi. Kasi kahit magpatayan sila dalawa dyan, si Olaso, si Robin, magsagutan sila dyan sa social media. Sumasahod sila eh. Di ba? Kumikita sila eh. Nakalagay na yan kung ilang years silang manunungkulan. Hanggat hindi sila dyan na tanggal, hanggat hindi sila dyan na disqualified bilang senator at mayor, tuloy-tuloy ang sahod niyan. Di ba? Kawawa naman yung mga Badyaw. Kawawa yung mga mamamayan. Kawawa yung mga constituent. Diba? Pag-usapan nyo yan. Totoo yan. Kawawa ang tao, hindi kawawa ang politiko. Kasi pundo yan eh. Ang pundo na yan, hindi nyo man pwedeng ibulsa yan. Kasi pag ibulsa nyo yan, plunder ang kasalanan yung kaso nyo dyan, makukulong kayo. So ngayon, ang problema dyan, kung ang pondo na yan ay mailipat sa iba. So, imbis na malaanan mo yung mga, alam nyo, I will tell you frankly sa totoo lang. Naikot ko ng buong Pilipinas, naikot ko na nga ibang bansa, naikot ko na Singapore, naikot ko na Hong Kong, kung ano-anong lugar pa yan. Pilipinas pa kaya, Pinoy tayo. Alam nyo, I will tell you frankly, naaawa po ako sa sitwasyon ng mga kababayan natin Badyaw. Hindi po sa lahat ng mga Badyaw, kung nakikita ninyo sa tumitrending sa Facebook na merong Badyaw na mamali mo sa Maynila, nakaipo ng 250,000, binili ng bracelet na gold. Kita nyo yon? Hindi po lahat ng Badyaw ganun. 'Di ba? Hindi po lahat ng Badyaw ganun. Mga Badyaw, alam nyo, sa totoo lang, ako naranasan ko yan noon, napakarami pong mga Badyaw na mahihirap. Isa din ako sa biktima sa Badyaw. Alam mo, sumakay ako ng jeep noon. Hinablot yung ice cream ko, iyak ako ng iyak. Mga Badyaw sa amin, sa sobrang gutom, nangahablot. Sinong nakaka-experience sa Zamboanga City, Ipil, Salog, Syukon, Pagadian, marami dyan Badyaw. Sakay ka ng jeep, pag hindi mo binigyan, hahablutin yung bit-bit mo. O di kaya babatuhin ka nila. May mga Badyaw na ganyan. Alam mo kung bakit nagawa ng mga Badyaw yan? Kasi hindi sila pinapakinggan ng gobyerno. Totoo yan. Minsan, meron silang community, yung mga malalapit sa mga groups. Yung mga bahayan sila, nasa gilid ng dagat. Tinatanggal sila, pinapalaya sila. Kasi salot daw sila sa lipunan. Totoo yan.
Ako mismo naranasan ko yan. Napakaraming badyaw. Yung iba nanghahablot, nangihila ng buhok pag hindi mo bigyan. Alam niyo kung bakit nagawa nila yan? Kasi hindi sila pinapakinggan ng gobyerno. Kasi alam niyo, ang tingin sa kanila salot. Noon, merong time, di ko sure kung sinong presidente yon na ang mga badyaw ay hindi daw part ng Pilipinas. Di ko alam kung sinong presidente at the time na diniklara na ang badyaw is not a Filipino. Hindi ko alam kung kaninong termino yon ng presidente. Di ko sure kung kay Pinoy ba yon, kay Gloria ba yon, o kay Digong. Na ang badyaw daw hindi part ng Philippines. Alam niyo, sa totoo lang, ang badyaw po ang sinauna ng mga tribo. Wala pa yung mga Maranao, mga Tausug, nandyan ang badyaw. Di ba? Hello po Ma'am Tet, may galab shout out po. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, kaya nagkakaganyan sila kasi hindi sila pinahalagahan ng gobyerno. Hindi ko sure kung merong mga politician na gumawa ng programa para sa mga badyaw. Kung ganun man, may programa si Senator Robin para sa mga badyaw, susuporta ako. Pero kung kay Robin, hindi. Kung para sa badyaw, oo. Diba? Sa totoo lang mga kababayan, kaya nagkakaganyan yung mga badyaw. Time ni Digong yon, Boss Kent, sabi ni Ma'am Dali Babes. Diba? Yung badyaw is not part of the Philippine culture. Oo, nabalitaan ko yan na di ko sure kung sino yung presidenteng nag-declare na badyaw is not part of Philippine culture. Parang kay Digong nga yata yun. Katutubo yan. Kung merong Aita, may badyaw. Kaya nagkakaganyan. Alam niyo, sa totoo lang, marami akong mga kaibigang badyaw noon. Kasi ako naglalakad, alam niyo dati, nagtitinda ako ng, alam niyo, mga generic na gamot. May branded, may generic. Alam niyo yung naglalako-lako kami sa mga gilid-gilid, mga iski-iskinita sa probinsya. Punta ako ng Lanao, Marawi, pupunta ako ng Oroquita, Osamis, Cagayan de Oro, Iligan. Punta ako ng Zamboanga City, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Pagadian. Inikot namin lahat yan. Lahat ng sandamakmak na kalupaan dyan na umabot pa nga kami ng Samal Sumakay pa kami ng bangka niyan para magbitbit napakabigat ng mga amoxicillin, penicillin, mga paracetamol, mga Alpecacent. Naikot ko yan. Kaya alam ko ang kalakaran ng tao. Buong Mindanao, kaya naikot ko yan. Kaya alam ko yan. Kaya nagkakaganyan yung badyaw. Pakiramdam kasi nila sa sarili nila, wala. Hindi sila pinapahalagahan ng gobyerno. Take note mga kababayan, in part of Mindanao. Hindi lang badyaw. Marami din tayong mga kababayan na nasa bandang bundok na nararating lang pag eleksyon. Pag walang eleksyon, hindi sila nararating. Alam niyo mga kababayan, ito, bigyan ko kayo ng isang kwento na aking experience. Ako, nag-aaral ako noon, halos 3 kilometro nilalakad namin. Ang pasok namin sa elementary, alas 8 ng umaga. Alas 6 pa lang naglalakad na kami. Nai-experience ko yan, panahon pa ni Gloria, panahon ni Erap, naglakad kami. Ang Kafgo at ang mga Abu Sayyaf, gigira yan. Habang naglalakad kami ang tabing ilog, dadapa kami. Kaya ang ilog sa amin, malalaking bato, tas tubig. Hindi yung ilog ngayon na puro graba. Iba ang ilog dito sa inyo, graba Sa amin kasi bato. Bato malalaki yan. Kapag nag-gera na yan, siguro mga umaga, minsan alas 7 ng umaga, alas 6:30, minsan alas 4 ng hapon, magigera yan. Magsagutan ng putok yan, barilan yan. Kafgo, Armed Forces, MILF, MNLF, Abu Sayyaf, Jamaah Islamiyah. Experience ko yan 'Di ba? Alam nyo, sa hirap ng buhay, halos hindi nararating ng gobyerno yung bundok. Bakit? Kaya napakadaming rebelde sa mga kabukiran at kabundukan. Hindi sila nagre-rebelde para patayin ang mga Pilipino. Nagre-rebelde sila kasi kapag eleksyon nararating. Pero pag tapos ng eleksyon, hindi na sila napapansin. Isa sa rason yan na kung bakit may mga rebelde. Bakit? Alam nyo, ang hiling lang naman ng rebelde, ang hanap buhay sa bukid, niyog.
palay, mais, kamote, gulay. Yan ang pangunahing produkto sa bukid. Ngayon, kapag nasa bukid ka, napaka-imposible na ang bukid walang ilog. May ilog yan. Not only 1, 2, 3, 4, 5. Minsan, 16 na ilog yung tatawirin mo bago mo marating yung bayan. Ngayon, mga kababayan, bakit nagagalit ang mga taga-bukid sa gobyerno? Kasi bakit? Ultimo tulay na hiling nila, hindi sila napagbigyan. Iyon ang pangunahin na tinatawag na itong farm to market road. Yung sinasabing farm to market road, kapag maayos ang kalsada, maayos ang pag-supply nila ng mga produktong gulay, niyog, karne, palay, mais, kamote, maayos ang pag-deliver. Kung meron sanang proyekto na pinaayos na farm to market road na hindi kinukurakot, kaya yung mga rebelde, bumuo ng grupo para mag-rebelde sa gobyerno. Kasi bakit? Instead na si Mayor, pag-eleksyon, pupunta sa bundok, di ba? Umaakyat sa bundok, pero pag nanalo na, hindi mo na maaalala. Tapos natapos na lang yung termino, yung request ng mga taga-bundok na tulay, hanging bridge, para maayos ang paghatid nila ng kanilang mga produkto mula sa bukid, wala. Ilang eleksyon ang nakalipas, ilang ilog na ang nadadaanan ng mga tao. Naalala ninyo sa Jessica Soho? Sa parting Mindanao? Sa parting Mindanao. Nakita ninyo? Yung mga estudyante sumasakay sa lubid. Binabalot ng kawayan, sumasakay para lang makatawid, makapagpasok sa pag-aaral. Di ba? Napanood nyo sa Jessica Soho, sa dokumentaryo ni Jessica Soho. And ang best na panoorin nyo, si Cara David. Si Cara David, mapapaiyak ka. Mapapaiyak ka sa dokumentaryo ni Cara David. Kasi lahat yan totoo. Diba? Kung hindi yan lahat totoo, at kung talagang ang gobyerno ay para sa bayan, edi sana walang dokumento ang KMJS at si Cara David. Totoo yan. Ako ilang beses ako makapanood sa mga documentary video ni Cara David. Tutulo na lang yung luha ko bigla. Alam nyo, doon ako napaiyak alam nyo yung tatlong magkakapatid na walang magulang. Diba? Lolo at lola ang nag-alaga, namatay ang lolo at lola. Alam nyo yung kinain nila? Alam nyo yung mga janitor fish? Nangunguha ng janitor fish. Alam ginawa nila? Iniihaw, kinakain. Kailan ka nakakita na ang janitor fish kinakain? Diba? So nasaan ang gobyerno? Ganyan kahirap. Doon napatulo ang luha ko. Tapos alam nyo yung isang bata, nangunguha ng kawayan, nangunguha ng kahoy, panggatong, binibinta sa bayan. Kabigat-bigat, 10 years old na bata, naghanap buhay na para ibuhay ng kapatid niya. Kasi walang magulang. Dinokumentaryo ni Cara David. Saan ka nakakita? 10 years old. Naghanap buhay na. Sa Maynila, 10 years old. Putang ina, hindi para marunong maghugas ng plato yan. Diba? Kaya dito sa sitwasyon ni Senator Robin at ni Mayor Olaso, pag-usapan nyo yan. Alam nyo yan. Si Robin, hindi naranasan yan. Pero si Mayor Olaso, naranasan niya yan. Mangingisda yan eh. Alam niya ang hirap ng buhay. Diba? So yun lang ang aking reaksyon. Huwag nyong idaan sa tapang, sa post sa Facebook. Huwag nyong idaan sa sagutan sa social media. Hindi nakakatulong yan. Kasi kayo, sumasahod kayo monthly eh. Yung mga constituent ninyo, yun ang naapektuhan. Sabay-sabay silang magutom. Kayo, kahit mag-away kayo dyan, kahit magrambulan kayo, magpapatayan kayo, may mga sahod kayo. Diba? Sana kung di kayang, sana kung di kayang mabigyan ng magandang bukas, wag ng mga anak. Ayun nga ang problema, mamulait. Ito pa yan, isa pa sa problema yan sa probinsya. No? Ang problema sa probinsya, lalong-lalo na sa mga kabundukan, kabukiran, kasi ako naging isa din ako sa volunteer, no? Sa Child Foundation. Umakyat ako ng bundok. Alam niyo ba sa kabundukan, ang kailangan sa bundok kasi seminar. Unang-una itong family planning, no? Isa sa bundok ang family planning. Bakit sa bundok kasi magugulat ka doon, 16 years old buntis na. Di ba?
15 years old, 12 years old, mabuntis na. Maraming ganyan sa bundok. Yung family planning at yung pagseminar at pagpapacilitate sa kanila, yan yung kulang. Kasi wala sila niyan. Kasi hindi nga sila naaabot ng gobyerno. Kaya nga more on maraming rebuildi. Alam nyo ang ganito marami akong kaklase na mga mahihirap katulad ko. Alam ninyo, ayaw ko nang balikan yung ganung mga bagay Kasi bakit? Alam nyo dati, nag-aral ako elementary. Mga kaklase ko, alam nyo, may mga Muslim, may Badjaw, may mga Subanin. Alam nyo, mga Subanin tribes, mga Lumad, ganyan. Alam nyo, sabi niya, alam mo, Kent, ang gusto kong pangarap pag ako lumaki, mag-asawa ng mayaman. Bakit? Para hindi na kami mahirap. Yan ang pangarap niya. Hindi siya pangarap na makapagtapos sa pag-aaral para magtrabaho. Yung iba naman gusto magtapos para makapag-abroad. Alam nyo, yung mga kaibigan ko na mga taga-bundok, umaakyat ako ng bundok dati. Diyos ko, umiinom kami ng tubig sa atabay. May tawag atabay, yung balon. Tapos mangunguha kami ng kung ano-anong pinagkukuha namin, mga gulay-gulay. Mayroon pa mga wild na prutas na ang sasarap na parang mangustin ang lasa na hindi ko maintindihan. Inaakyat namin sa baging. Diba? Alam nyo, ang pangarap niya, alam mo, Ken, pag ako lumaki, usap-usap kami yan, umakyat kami sa puno ng santol, puno ng marang, puno ng mangga. Pag ako lumaki, gusto ko mag-asawa ng mayaman. Para pag mayaman na ako, di na kami mahirap. Aalis na kami dito sa lugar namin. Ganyan. Totoo yan yung mga sinasabi ko. Alam niyo, kung may mga politician na nakakapanood sa akin ngayon, puntahan ninyo mga kabundukan nang malalaman ninyo kung gaano kahirap sa bundok. Pumunta kayo ng bundok. Hindi yung maalala nyo lang pag-eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, nawawala na kayo. Tapos may mga slogan pa kayo na, kung ako manalo, mahirap, mabilis lapitan, hindi mahirap hanapin. Putang ina nung nanalo, nawala. Bago ka makapunta sa opisina niya, magpa-schedule ka pa, 1 buwan pa bago ka mabigyan ng slot. Tang inang yan. Di ba? Totoo yan, mga kababayan. Maraming politikong ganyan. Puro kwento, walang kwenta. Di ba? Tama ba ako, mga kababayan? Totoo yan. Kaya alam ko yan. Alam nyo, ito I will tell you frankly. In Mindanao, pag sinabi mong Zamboanga Peninsula, yan yung pinakamaraming lungsod na mahihirap. Zamboanga Peninsula, yan yung pinakamaraming lungsod na mahihirap. Pero mga politician dyan, putang ina, mga bilyonaryo. May mga politician pa nga dyan, nag-aari ng Itbulaga, nagmamay-ari ng resort, may nagmamay-ari ng mining, nagmamay-ari ng planta. Pero yung constituent nila, putang ina, number 3, number 4 sa pinakamahirap na lalawigan sa buong bansa. Yan ang totoo. Totoo yan. Sino bang lulukohin ninyo? Mga politician sa Mindanao. Alam nyo, dyan sa Mindanao, kung bahain yan, lahat dyan lulutang, mga politician dyan. Wala akong pinangalanan bato-bato sa langit, matamaan ka, ikaw yun. Diyos ko naman. Kung talagang hindi mahirap ang Mindanao, lalong-lalo na Zamboanga Peninsula. And then, why Zamboanga Peninsula is number 4, number 3, rank sa pinakamahirap na lalawigan at lungsod sa Pilipinas. Di ba? Yan ang totoo. Di ba? Ito, i-search natin. Nagmalaman natin. Ito Ito, mga kababayan. Ito, i-search natin. Ang Zamboanga Peninsula ba ay kabilang sa pinakamahirap na lalawigan sa buong Pilipinas? Totoo o hindi? Ito, mga kababayan. According to Philstar.com, ayon sa data ng National Statistical Coordination Board na pinalabas dito noong Biyernes, ang bayan ng Siayan sa Zamboanga del Norte ay siyang pinakamahirap sa Pilipinas na may poverty incidence na 97.46%. Kita ninyo? Kita ninyo? Hindi nyo may tanggi sa akin yan. Bakit? Naging isang volunteer din ako sa foundation noon, Child Foundation. Lahat ng bundok inaakyat ko yan. Alam ko kung gaano kahirap ang mga lalawigan na yan. Pero yung mga politician dyan, yung mga sasakyan, mga bulletproof, mga bahay, mansyon,
Yung mga pagmamay-aring lupain, napakalawak, ang daming palayan. Ang lalaki ng bahay, ang dadaming sasakyan, may mga bodyguard pa. 14 sa 20 ka pinakamahirap na bayan sa Pilipinas nasa Mindanao. Di ba? Kita ninyo ha. 14. Ayan no. 14 sa 20. Pinakamahirap na bayan sa Pilipinas nasa Mindanao. Kita nyo yan. Tapos ngayon sabihin ng mga DDS, ihiwalay ang Mindanao and then be it, so be it. Ihiwalay ninyo ang Mindanao. Tignan natin kung hanggang kailan kayo. Tignan natin kung hanggang kailan abutin ng Mindanao kung ihiwalay pa ninyo ang Mindanao sa Luzon. Ewan ko lang. 'Di ba? Ewan ko lang kung anong mangyari sa Mindanao kung mapatuloy ang ihiwalay ang Mindanao sa Luzon. Dapat kayo dyan, mga politician sa Mindanao, magkaisa kayo eh. Magtulong-tulong kayo. Tulong-tulong kayo, magkaisa kayo. Kaya alam nyo, I will tell you frankly, napakaraming taga Mindanao na pumupunta sa NCR, nagtatrabaho. Bakit? Dito sa NCR ang sahod 700 pataas. Sa Mindanao ang sahod 300, 200 a day. Di ba? Totoo yan. Tapos sa mga nagsasabing nakakatakot sa Mindanao, hindi nakakatakot sa Mindanao. Huwag kang matakot sa mga tao sa Mindanao, matakot ka sa mga politician sa Mindanao. Yan ang totoo. Hindi ko nila lahat, wala akong pinangalanan. 'Di ba? Hindi ko naman nila lahat na Mindanao. I-example natin yung Zamboanga Peninsula. I-recall natin yung mga politician sa Zamboanga Peninsula. Diyos ko. Yung lalawigan nga ng nanay ko, walang mall. Oo, mamulait, grabe. Doon, mga tao doon sa Mindanao, Diyos ko. Yung lalawigan ng nanay ko, walang mall, walang 7-Eleven, walang Jollibee, walang McDo, walang Chowking. Ano yun? Tapos yung politician doon, nagmamay-ari ng Itbulaga. Nagmamay-ari ng Johnson's, Unilab, Mining, Resort, Fantasyland. Loka. 'Di ba? So yun lang mga kababayan, yung ating reaction